may groups na tumawag sa akin. Pinapakiusapan ako kung saan daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Ito na yung sinasabi, there will be a day of reckoning. Panahon na po talaga ito ng traidoran sa Kongreso at kaguluhan dyan sa Senado. Laglagan na po ito mga kabisdak. Naglabasan po ng baho si Senator Amy Marcos at itong si Senator Panfilo Lacson. Ito na po yung sinasabing panahon na po ng kalasan, panahon na ng junkies at political butterfly. Impeachment labang kay Bungit, patay ka bung. Isusulong po dyan sa Kongreso. Marami di umano ang magbabalimbingan. Marami pong magtatraidor kay Bungit dahil halata na po silang mga hunghang. Wala na ho silang nakikitang pag-asa pa kasi kay Bungit eh. Bagsak na po kasi ang trust and approval rating ng Pangulo na ito. First time sa kasaysayan ng ating bansa na merong Pangulong negative ang trust rating. Anak ng kamuti naman. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po kami sa Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, ang pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Pa-subscribe din po ninyo. Naguluhan pa ho ako kung anong content ko dyan eh. Kasi parang ayaw ko muna politika. Gusto ko maiba naman ng, alam mo, yung pa-relax lang muna tayo. Dito na lang tayo magsusunog ng kilay sa Bisdak, Pilipinas. Pag-usapan po muna natin itong labasan ng baho ni Senador Amy Marcos at ni Panfilo Lacson. Actually, wala po akong kinakampihan sa kanila kasi puro mga manggagamit ang mga hinayupak na ito. Pero magkakaroon rin kasi ito ng bearing pagdating sa impeachment. Lalo na po ngayon ay impeachment na po ni Bongbong Marcos ang pinupunterya dyan sa Kongreso. Okay, so dito natin malalaman kung sakali lumusot ba ang impeachment sa Kongreso at labang kay Bungit papuntang Senado, ay gusto ba ni Amy Marcos ma-impeach si Bungit? Napakagandang usapin niya na. Sige nga mga kongresista, palusutin nyo nga yung impeachment papuntang Senado. Para malaman namin kung sino talaga yung makabayan at sino talaga yung mga manggagamit to the max. Okay, nagsimula ho ang labasan ng baho at gulo dyan sa Senado noong sinabi po ni Mangga na umano'y itong si Lacson ay pinipigilan ang mga senador na magsalita laban po sa napakamadimunyong pangalan na si Martin Romualdez at sa mga executive department secretaries. Doon po nagsimula. Na lumalabas nga na itong si Lacson at Soto nga at Lacson ang binabanatan niya ay protektor ng mga kawatan, ng mga kurakot sa gobyerno. Alam naman natin po, yung Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson, masyadong obvious na may pinagtatakpa na pangalan, may pinoprotektahan na pangalan. Wala na pong iba, kundi si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Noong una nga ho, 'di ba, noong Senate Blue Ribbon Committee chairman itong si Senador Marcolita. Nung napangalanan po itong si Martin Romualdez at Saldico ng mga diskaya, agad nagkarigo doon diyan sa Senado. Dahil naalarma sila doon, nagpanik sila eh. Dahil papunta na po talaga ng palasyo ang investigasyon. Actually, papunta naman talaga, ang problema lang dito kay Panfilo Lacson, Boy Cemento at Tota Soto ay pinipigilan nila. Dinidelete lang nila pero napunta pa rin. Hindi pa rin po nakaligtas
itong si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, kasama si Lisa, pati yung kapatid ni Lisa Marcos, kasama ni Sandro, na may ugnay dito sa maanumalyang flood control sa kasaysayan ng ating bansa. Ito yung pinakamalaki. Dahil nga, bigla pong kumanta ng Careless Whisper itong si Saldico. At dinali silang lahat. So ito ngayon, magugulat ka dahil nakakala mo'y malinis itong si Senator Amy. Ito, nagbanatanaw sila ni Panfilo Lacson at ni Senator Amy. Iyon pala, meron din palang allocables. Itong si Senator Amy, billions of billions. Wala akong kinakampihan sa kanila kasi hindi naman natin makakampi yung mga animal. Nagtukaan sila. Okay, pakinggan po natin yung balitang ito. Narito po. Ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuelto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful. Kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Bibigyan ng oras, naputol na doon. Since yan lang nakita kong video. Bibigyan daw ng oras. At saka ano daw ebidensya ni Mangga na pinipigilan magsalita ang mga senador. Alam mo, Ping Lacson, again, hindi ako kakampi kay Mangga. Kita mo naman sa mga putang ina Senate Blue Ribbon Committee hearing, naka-live kayo. Kita mo ang ginagawa mo dyan sa committee na yan, binabalahura mo yung kredibilidad, sinira nyo. Talaga namang pinipigilan ho ninyo. Hindi mo naman kailangan sabihin na kinausap ba ako ni Senator Amy, kailanman hindi ko yan kinakausap. Hindi literal na kinakausap mo siguro si Senator Amy, kundi yung obserbasyon ng naturang senador ay ikaw po mismo, nakikita po namin sa Senate Blue Ribbon Committee, putang ina, nakaabang kami lagi dyan na ikaw yung pumipigil sa mga senador kapag may magtatanong patungkol kay Saldico, patungkol kay Martin Romualdez. Ini-stop ninyo ang mga katanungan na inyon at nagsisigwi na lang ho kayo. Naghahanap kayo ng ibang issue. Yun ang napansin ho namin na Panfilo Lacson. Huwag mo nang itanggi. Dahil halatang-halata naman talaga na kayo ay may protektahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon na nga ho, tahimik yung Senate Blue Ribbon Committee. Ano bang saysay ho ninyo? Ang dami mong expose Yung mga kongresista na ilan, 70 plus na kongresista daw, puro kontratista. Sa 70 plus na kongresista, wala kang pinapatawag. Ikaw pa yung nagpa-expose ng ganyan. Ngayon, binabatok ka ngayon ng issue na itong si Lacson, pinipigilan kami magsalita na mabanggit yung mga nasa executive department, mabanggit si Martin Romualdez. Totoo naman talaga. Diyan nga po nadali si si Senador Marcolita at si Chis Escudero dahil hindi pinigilan ng mga senador na magsalita itong si Diskaya na banggitin ang pangalang Saldico at Martin Romualdez. Pagkatapos yan, ano po nangyayari? Hindi naman siguro tanga ang mga Pilipino sa mga direksyon ni Lacson at ni Tuta Soto ngayon. Nabigla na lang ngayong nagrigo doon. Inalis nyo si Senador Marcolita. Tinanggal nyo si Francis, si Boy Waiter nga, Boy Baso, Si Escudero. Alam na ng sambayan ng Pilipino ang galawan diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin mo, Lacson, na
Bakit kinausap ko ba siya? Anong pinagbawalan? Hindi naman namin pinagbabawalan. Hindi man nga namin binanggit na ganun, hindi. Dawi po yung flow ng Senate Blue Ribbon Committee kung paano po ang pamamalakad ninyo ay nahalatang halata po kayo. Kaya hindi mo na kailangan pa magpakita ng magsabi ng anong ebidensya nyo. Walang katotohanan yan. Balikan nyo po yung Senate Blue Ribbon Committee hearing mo na House Show. Simula nagiging chairman ka, Lacson, hanggang ngayon. Makikita at makikita po ng taong bayan kung gaano ka kabayas. Makikita po ng taong bayan kung sino po yung pinoprotektahan ninyo. Tinamaan ka lang kay Amy Marcos. Yun ang nakikita ko dito. Kasi mawawalan kayo ng kredibilidad sa banat ni Amy, ni Mangga. Pero ngayon itong hindi pa natapos yung buwelta ni ni Panfilo Lacson. Sinabi po ng naturang senador, ito buwelta na ni Lacson, na si Senator Amy meron umanong allocables na 2.5 billion aray ko. Wala na, naglaga, nalabasan na ng baho. Pero ako, Senator Lacson, ilabas mo lahat ng mga listahan mo kung meron bang allocables. May mga allocables ba yung ibang senador? Wag lang siguro i-point kay Mangga. Kahit siguro mga DDAs na mga senador, ilabas yun for transparency para malaman din namin kung paano ginamit ng mga kakampi nating mga senador yung allocables. Kasi nga, ang alam ko kasi, ang allocables ay para lamang yan sa kakampi ni Bungit. Yan ang nakikita ko. Kaya malabo magkaroon tayo ng allocables sa grupo natin sanay sa mga DDS. Kasi bigyan ko kayo ng halimbawa. Doon sa Kongreso, anong sinasabi ni Cabral? Ni Leandro Leviste doon sa Cabral Files. Na 4 po na distrito lang sa bansa ang 0 yung allocables. Nandoon sa distrito ng Davao, makakakampi ng mga Duterte kasama si Kung Pulong Duterte at si Kung Ungab. Kasi nga, ang allocables na yan ay para lang sa kanilang mga kakampi. So duda ho ako kung meron bang allocables ang mga kakampi ng mga Duterte. Pero ito, si Mangga, sigurado ako meron yan. Bakit? Putang ina, kapatid man yan. Napaka-imposible walang allocables yan. Kaya nga manggagamit So sana, Lacson, ilabas mo lahat. Pati yung kay Risa Hontiveros, hindi lang siguro dito kay Amy Marcos. Ito po yung siniwalat ni Lacson. Ang sabi diyan sa post niya, kagabi po na post ito ni Lacson. Pag nasa glass house ka, huwag kang mambato. Meow-meow daw May 2.5 billion pesos allocables sa 2025 National Expenditure Program at tahimik na tahimik sa bicameral meetings kung saan pinagdidibatihan ang 2026 budget. Pero ngayon, puro tuligsa at kritisismo ang naririnig mula kay Senador Amy Marcos. Ito ang binigyan din ni Senator Panfilo pro tempore Lacson matapos nang ituro ang 2.5 billion pesos na halaga ng allocables na iniugnay kay Senator Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program. Gayon din ang pananahimik nito ukol sa sinasabing giniling o pork habang tinatalakay ang 2026 budget bill sa bicameral conference. Dito tayo na ngayon mga kaibigan. Kung basahin lang natin yung buong payag ni Panfilo Lacson. Senator Amy may allocables sa 2025 National Expenditure Program. Bakit tahimik sa BICAM? Kasi di ba kasama rin siya sa BICAM si Senator Amy. Siya ang nag-iingay, kinikriticize niya ang budget sa 2026. Sinabi niya, may tad-tad na pork, may giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ang may pork, so wala siyang moral ascendancy.
ascendancy para i-criticize. Unang-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nang nasa BICAM siya natadtad ng pork ito? Wala tayong narinig sa kanya pero nandoon siya sa BICAM. Again wala akong kinakampihan dito sa kay Lacson at saka kay Amy. May punto rin dito si Senator Lacson eh. Napanood natin yung BICAM, putang ina, walang busi si Amy. Oh, hindi niya kinukontra, umuuyon sa anak ka ng kagwang Amy. Oh! Ito ngayon sinasabi niya, may pork. Tama ka, Lacson. Dapat, doon sa bicameral conference, ay bumwelta ka na. Kagaya ni mas okay pa ngayon si Senator Loren Ligarda eh. Nakita mo yung kaya Nanay ni Leandro Levisti, bumira pa eh. Ano ba talaga? Ayaw namin ng insertion. Ayaw namin ng pork. Banat ng banat si Ligarda. Pero si Senator Amy, hindi mo marinig na mayroong grandstanding ba na putang ina. Tutol ako dyan. Walang ganun eh. Umuuyon-uyon lang siya. Tama, may punto rin. Kasi kung merong pork na nakikita mo, Senator Amy, binira mo na sana. Ang problema ho siguro, hindi pwedeng birahin kasi merong ka nga rin yan eh. 2.5 billion ka pala, no? Ayon kay Panfilo Lacson. Na allocables. Kasi nga, mga kalyado lang naman talaga ng Marcos ang binibigyan ng 2025 allocables. So 2025, hindi pa naman masyadong mainit si Amy sa kay Bangag. Nung 2024 yung budget na pinag-uusapan natin, kaya meron yan. Siguro sa 2026, meron pa rin allocable siya kasi hindi man pababayaan yung kapatid. Alam mo naman yung mga yan, Marcos, naglalaro yan sa dalawang ilog. Kunyari, maka Duterte itong hinayupak, yung pala magpagamit lang. Tingnan mo, ang ending nito, gusto yan magiging vice-presidente kay Vice President Inday Sara. Wag na lang day yan, day. Putang ina. Mas maganda siguro, day, si Robin Padilla na lang, day, i-vice-presidente mo o si Marcolita. Yan ang pagpipilian mo. Kasi kailangan natin na wala nang Marcos talaga. Nakakahiya na po sa taong bayan. Sinusuka na po ito ng taong bayan ngayon, negative degrees pang hinayupak na trust rating and survey. Huwag na yan si Mangga. Again pareho po itong manggagamit si Lacson at saka si Amy. Kung saan po sila pumapabor, doon sila. Kaya nga, gusto ko pong ma-impeach talaga si Bongbong Marcos sa Kongreso para pagdating sa Senado, doon mo makikita kung ano po talaga ang kulay ng mga hinayupak na ito. Gusto ba nilang ma-impeach si Bungit or hindi? Pero ito, magtutuloy na rin daw po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong January 19, no? Ano kaya ang pag-uusapan at may mangyayari bang maganda? At mangyayari ba ulit yung sinabi ni Amy na hindi kami pinagsasalita, pinuputol kami pag babanggitin na ang pangalang Martin Romualdez at mga nasa executive department, pipigilan ba kami? Pero ayon kay Lacson, bibigyan daw siya ng oras, mag-ating ka daw. Amy Marcos. Ito, pakinggan natin. Senate Blue Ribbon Committee hearing na daw uli. Magsisimula na po muli ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19 kaugnay po ng flood control scandal. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, kabilang sa tatalakayin nila ang umano'y pagbawi ng sinumpaang salaysay ni na dating DPWH engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez na una nang itinanggi ng Department of Justice na binawi ni Alcantara ang kanyang testimonya. Plano rin daw ng komite na suriin ang Cabral files at i-verify ang mga dokumentong ito. Maglalabas din daw sila ng subpoena para paharapin sa pagdinig sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DepEd Undersecretary Craig Olaivar na inuugnay sa umano'y kickback sa flood control projects. Ayan na po mga kababayan ko. Cabral files, no? Imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ito na. Dito na naman tayo magkakabuisita na Lacson Bakit ayaw nyo imbitahan itong si Martin Romualdez?
Bakit ayaw mo imbitahan itong si putang ina yung bagman ni Bungit? Nasaan yun? Na napangalanan. Bakit hindi mo imbitahan yung Bersamin, apo ni Bersamin at si Bersamin? Bakit hindi mo inimbitahan si Amina Pangandaman? Dito na tayo. Bakit ayaw mo imbitahan si putang ina si Lisa? Bakit ayaw mong imbitahan si Sandro? Bakit ayaw mo imbitahan itong hinayupak na kapatid ni Lisa Marcos? Ang dami-dami na pong nababanggit na pangalan dyan sa executive department. Pero takot si Lacson. Pisot ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang maliwanag dyan. Kaya dapat ang ginawa mo, Lacson, umalis ka dyan sa Senate Blue Ribbon Committee para magkaroon ng magandang hearing yung committee na yan at magkaroon ng kredibilidad. Zero kasi yung kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala nang naniniwala dyan. Sa totoo lang. Kasi nga, puro pagtatakip na lamang ang mga pinanggagawa nyo dyan ni Tota Soto Iskol Bukol. May mangyayari ba? Ako sa akin lang, advice ko lang kayong mga senador, palitan nyo yan si Lacson. Paano mapalitan si Lacson? Palitan nyo si Tito Soto. Gumalaw kayo dyan. Kasi kung hindi po kayo gagalaw, yari kayong lahat. Kayong mga nakaupo na senador, pagkakasuhan kayo ni Bangag, imbis na mga kongresista, uubusin kayo. Ililink kayo dito sa allocables. O ngayon, total na, banggit man ni Lacson si Aimee na may 2.5 billion. Invite mo si Aimee din dyan. Pagsalitain si Aimee Marcos patungkol sa 2.5 billion na allocables. Wala na talagang mapipili sa mga senador ngayon. Puro na mga magnanakaw. Ipsip sa Team Duterte, Marcolita. Wala na. Lahat-lahat sila. Kanya-kanyang limas sa kaban ng bayan. Ano po ang aasahan ng maraming Pilipino under Marcos admin? Natutulirit po ito Until na wala pa pong nakakasuhan. Yung pananagutan ni Bongbong Marcos dito talagang dapat hindi natin palampasin Kaya dapat managot ang dapat managot. Kung mahihirapan po na tayo matukoy ang mastermind at hindi napapangalanan dyan sa mga samot-saring investigasyon lalo na sa ICI. So ano po ang posisyon ng maraming Pilipino? May pag-asa pa ba na makulong ang mga hinayupak na ito? Meron pa para sa akin. Kailangan ma-impeach muna itong si Bongbong Marcos, patay ka Bungit. Kasi kung sila ang nakaupo, puro lamang pagtatakip ang kanilang mga ginagawa. Puro lamang kasinungalingan. Ngayon, palagay ko dali si Bongbong Marcos dito. Palagay ko lang Wala na to, laglagan na po ito sa Kongreso, traidoran na po ito sa Kongreso. Kanya-kanya na po silang kambyo. Kanya-kanya na po silang papalamig sa kanilang mga alab ng pambibira sa mga Duterte. Heto meron naman grupo na magsasampa ng impeachment laban kay Bungit. Aray ko! Mga grupo dyan sa Kongreso. Siyempre, Team Duterte yan. Wala na pong iba. Ayon sa dating opisyal ng gobyerno, mas ma-impeach pa daw si Bongbong Marcos kumpara kay Vice President Inday Sara Duterte. Magulat ako dito. Inuuyonan din ito ng mga kaliwang grupo na ma-impeach si Bungit. Patay ka, traidura na nga. Ito na. Aray ko, Bungit. Anak ka ng kagwang ka, ma-impeach ka na. Ito, pakinggan natin. Isang grupo ang nagbabalak daw na magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos
ayon kay Congressman Edgar Erice. Kung ano ang basehan yan at ang sagot ng palasyo, alamin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. May groups na tumawag sa akin. Pinapakiusapan ako kung daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro Vice President groups. Bukod kay Erice, Okay, stop tayo doon. So meron, no? Sa 100% talaga yun. Kasi nga, pag magsasampa ka ng impeachment laban sa nakaupong presidente, siyempre sa minority yan. Doon ka dudulog. Kaso nga lang, yung minority leader, dilawan. Dilawan man yan si Erice, Liberal Party man yan. So, mga anti-Duterte pa rin tong mga animal. No? Hindi siya mag-i-endorso. So, sino ang mag-i-endorso? Alam mo, Erice, wala naman ng problema eh. Siguro kasi nga, 'di ba, may political color, napaka-awkward naman kasi na si Erice yung mag-sponsor ng impeachment labang kay Bungit. Yung vice presidente kasi si Inday Sara. So, yun siguro yung iniisip ni Erice. Baka makukulayan ba? Tika, dilawan ako. Bakit ako yung mag-endorso ng impeachment laban kay Bongbong Marcos? Yung nakaupong vice-presidente ay si Inday Sara. O, di ba? So maraming magre-react ng mga dilawan yan. Mga pinklawan. Kahit sa puso ni Erice, okay yan, ma-impeach. Pero siyempre, mayroon pa rin silang political color, political party na iniisip. Actually, wala naman pong wala naman pong problema dyan eh. Na wala na kung sino yung mag-endorso. Hindi rin pwede yung yung talagang markadong Team Duterte. Yung mga Duterte na mga kongresista diyan sa Kongreso. Hindi rin pwede kasi makikita mo mabatuhan sila ng personal interest. So pwede siguro mag-endorso sa impeachment labang kay Bungit ay hindi rin makakaliwa. Kasi ang mga kaliwa, anti-Duterte sila eh. Ini-impeach nga nila si Vice President Inday Sara eh. Ang nakikita ko dito si Kiko Barsaga, Leandro Liviste. Yung dalawa, no? Kasi nga si Kiko Barsaga, 'di ba, nagpa-file din po ng impeachment. Na-file na ba ni Kiko labang kay Bongbong? Wala pa, magsasampa pa rin. Pa lang. So siguro magkaroon na siguro ng kolaborasyon itong kampo ni Kiko Barsaga at kung sino man yung grupo na yan na magsasampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. So, at least ito siniwalat ni Erice na meron pala talagang grupo na gustong ma-impeach na si Bungit. So, ang question na lang dito, kasi hindi si Erice tumanggap ng endorsement na siya mag-endorso. So, naghanap na lang siguro ang grupong ito kung sino yung mag-endorso sa impeachment labang kay Bungit. Lapitan nyo si Leandro Liviste. Si Kiko Barsaga, di ba, babalik na si Kiko sa pagka-kongresista. Pwede na yun mag-endorso. Kaso nga lang, putang ina, ethics complaint daw eh. Uli. Leandro Liviste, ganun din, ethics complaint. Mga hinayupak tong mga buhayang kongresista na to, no? Takot na takot talaga na tatamaan ang kanilang Pangulo. Takot na takot talaga na mabigwasan ang kanilang malademonyong Panginoon. Kasi yung betrayal of public trust na issue sa impeachment, swak na swak kay Bungit, ang daming issue eh. Flood control, no? Isama mo rin yung kay yung ginawa niya kay Tatay Digong, putang ina. Talagang may tulog si Bubuim dito. Pati sa mga corruption, PhilHealth, yun sa PhilHealth talaga.
Betrayal of public trust talaga yun. Hindi ho po pwedeng kukunin yung pondo ng mga miyembro eh. Ninakaw nila harap-harapan. Inamin naman nila na ninakaw nila. Ibabalik daw, kaso tayo daw ang magbabalik doon. Putang ina talaga naman. No? Napanluloko talaga itong mga hinayupak na ito. Anyway, pagpatuloy muna natin yung impeachment labang kay Bongit kasi gusto kong ma-impeach. Tuloy kong Ereseo. May iba pang kongresistang naniniwalang may basehang ipa-impeach ang Pangulo. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments, napunta sa mga anomalous projects, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya, sabi niya, nireview niya. So, it can be considered as inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe Tingnan mo dali dyan si Bungit kasi nagmalaki siya eh. Sa harapan pa ng mga abogado yun eh. Ang sabi niya, walang blanco. Nireview ko naman yung 4,000 pages, hindi nga ako natutulog. Wala akong blanco nakikita. Di ba sabi niya, nagbabasa siya. Pero malaman mo ilang trilyon yung insertion. Dali dito si Bungit. Diyan pa lang. Yan ang maliwanag na betrayal of public trust. Bukod doon sa pagsisingot-singot ng pulbos. Dali ka talaga dyan. that, bakit hindi nyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayoko makulayan na hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Isa sa mga nangungunang nagpo-point out na Ito na si putanginang Tinyo na to, mukhang babaliktad na. So, hindi daw siya Duterte, kaya hindi po pwede siya mag-endorse. So, yun na nga. Yun ang problema talaga dyan. So, kailangan po natin ng mga kongresista na mag-endorso. Hindi kasi pwede rin si Pulong kasi makukulayan nga din kaya ka nagsampa ng impeachment. Kasi nga, kapatid mo, vice-presidente. So, kailangan natin yung mga kongresistang mga neutral. Yun sana yung magsasampa ng kaso. Kagaya ni, siguro, Leandro Leviste. Si Leandro kasi lakas yan Lakas si MD si Leandro Leviste. Kahit panay siya siwalat ng Cabral Files, lakas pa rin yan si Leandro. Pwede si Leandro. Birahin nyo na. turo na po sa Malacanang at hindi lang sa Malacanang kundi sa Pangulo mismo. Na meron ding pagkakasangkot dito nga sa flood control corruption dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. sabi naman ng ilang leader ng Putangina mo, atin nyo Nagbago na ang hinayupak, nagbago na yung timpla mo Noong una, sabi mo, mga Duterte talaga. Yung laganap ng korupsyon. Ngayon, ano na narinig namin? Ang laganap na korupsyon ay noong 2023 hanggang 2025. Laganap Tayo na ngayon, ngayon, ba't ganyan na yung tono ni Tenyo? Baka naramdaman niya talaga na presidente na si Inday Sara kasi dudurugin talaga kayo ni Inday Sara. No mercy si Inday, patay kayo dyan. mayorya at minorya sa Kamara, dapat nakabase sa ebidensya ang anumang impeachment complaint na ihahain. Idiniin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na mekanismo sa konstitusyon ng impeachment at hindi political weapon. At gaya ng ibang opisyal, bibigyan din ng due process ang Pangulo. It should be based on solid grounds. We're talking about culpable violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not also be made like a clickbait or propaganda to create political noise. Titingnan natin kung saan tayo dadali ng ebidensya at ganoon din, kung magdedesisyon yung mga civil society organizations, we will work closely with them. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw ng administrasyong magkomento sa mga chismis. Nakatutok niya ang Pangulo sa trabaho at naniniwala itong magdedesisyon ng Kongreso base sa katotohanan, batas at pambansang interes. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban.
Putang ina, labo-labo na yung mga kalyado ni Bungit. Ano, anti-Claire chismis? Yari kayo. Tingnan mo yung mga kaliwang grupo, no? Talagang suportado rin nila yung impeachment labang kay Bungit. Oh, tingnan mo naman. Wala na, gamitan na nga yan. Yan ang sinasabi na traiduran. Oh, maliwanag na traiduran. Pagkatapos kayo makinabang sa Marcos admin, ito ngayon tatraidorin ninyo, i-impeach na ho ninyo. So, utang ina, ang pag-uusapan natin, dalawang impeachment, no? Yeah, sa February, kasi February daw to, sabi ni Kung Erice. So, impeachment labang kay Vice President Inday Sara, impeachment labang kay Bungit. Oh, ito na. So, mukhang gulo na talaga dyan sa Kongreso. Itong si Adyong talagang kapit ko pa kay Bungit eh. Tingnan natin. Si La Union, mukhang yung sino yun? Utang inang Balbasarado. Mukhang kabado na tong mga hinayopak, no? Pero sino ba dapat ang karapat-dapat ma-impeach? Okay? Ang pag-uusapan natin ay pundo sa kaban ng bayan. Si Vice President Inday Sara binabato ng 125 million. Pero sabi ng Commission on Audit, unqualified, unmodified opinion yung findings. So, ibig sabihin, walang corruption po na nangyayari. Maayos. Pinapaingay lang ng mga kaliwang grupo. So, ito ngayon, maliwanag na isasampang impeachment labang kay Bongbong Marcos ay yung 1.5 trillion pesos sa flood control pa lamang. Hindi pa po pinag-uusapan yung ibang mga korupsyon. Na idinawit po si Bungit ni Saldico at patunay dito yung nakasampang kaso ngayon sa Supreme Court na hindi pa rin dininig. Wala na tayong balita dun. Nasabi ni Bungit, tagbabasa ako ng 4,000 pages, anak ng kagwang. Anong nangyayari sa 4,000 pages mo, Bungit? Patay ka diha. So mukhang mapaga ang pagpapaalam ni Bungit. Mukhang mapaga ang mala demonyong administrasyon at mapang-aping administrasyon at mga abusadong mga gabinete ni Bongbong Marcos na akala mo silang may-ari ng Pilipinas. Mukhang mapaga. Sana i-impeach ninyo si Bungit dyan. Sa Kongreso, tingnan natin kung gaano kalakas si Bungit sa Senado at kung sino yung mga senador na gustong makonvict si Bongbong Marcos sa impeachment court sa paglabag sa betrayal of public trust. Patay ka dyan. Maraming pwede ibato kay Bongbong, maraming impeachable offense kay Bungit. Ang tanong nga lang dito, magpupurso ba yung impeachment sa Kongreso? Enough ba ang bilang ng numero? Kasi numbers game ito eh. Kung paramihan ng perma kagaya ang ginawa ni Tambaloslos, binusala niya eh. Yung mga kongresista para pumirma. Yan ang ginawa ni Tambaloslos. Kung mangangalap po sila ng ebidensya, ng perma, putang ina, pagbibigyan kaya ng mga kongresista? Kasi ayon kay Greco Bilhica, ito ang pagbabasihan natin. With BBM's negative 3%, negative 15%, negative 27% net trust rating, in Sara's positive 31%, positive 30%, and positive 20% net interest rating, baka si BBM pa ma-impeach sa kanilang dalawa. Aray ko. Putang ina, pag ito ang pinagbabasihan natin. Iwan ko lang kayo, mga kongresista, kung hindi ho ninyo i-impeach si Bungit. Nasasabihin natin, wala pa tayong numero, wala tayong pera, no? Wala tayong makinarya na pantustos para sa perma ng impeachment labang kay Bungit, pero sana yung konsensya na lang, no? Konsensya na lang ang ating dito, ang panghahawakan. Kagaya nito, di ba kayo nakukonsensya, Northern Samar,
Tingnan mo, baha pa Northern Samar, oh. Oh. January 10, 2026. Ayan, oh. Sa Northern Samar po yan, baha po sa lugar nila, mga anak ng kagwang. Lugar ng mga Tambaloslos, lugar ng mga Marcoses. Tingnan mo, ah. Hindi ba kayo makonsensya sa maraming Pilipino na nakaranas ng baha, mga kongresista? Konsensya, di bubo na lang ang ano natin dito, Pag-asa. Makonsensya ho kayo. Pag mayroong impeachment labang kay Bungit, pumirma po kayo para sa putang ina, hustisya sa mga namatayan sa baha, nalubog sa baha, pamumuhay na wala, buhay na wala, kamag-anak na wala, dahil po sa kagagawan ng Marcos admin. Ang tatanga naman ninyong mga kongresista, kung hindi ho ninyo i-impeach si Bungit, ang linaw-linaw po ng kanyang partisipasyon pagdating po sa flood control anomaly na trilyon-trilyon pondo ang ninakaw ninyo, mga animal kayo. Iyak ko nga bubunis ng tanganista nito ngayon sa atin. Utang ina, no? Ang kapalaran talaga naman parang gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Impeachment ang pinag-uusapan, mas impeachable si Bongbong Marcos. Mas may rason kung bakit siya ma-impeach. Dahil sa laganap na nakawan sa ating bansa. Ano po sa tingin ho ninyo? Makakalap kaya tayo ng perma para ma-impeach si Bungit dyan sa Kongreso? Magsibaliktaran kaya ang mga buhaya at tuluyan po nilang traidorin itong si Bungit para mapanagot ang mga kawatan sa gobyerno? Kasi nga ngayon, ICI hanggang ngayon wala pa rin naipakulong na mga malalaking isda. Mga sapsap at dilis lamang ang mga nakakulong. Ano po ang tingin ninyo dito? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
mo, may pag-asa.